Ito raw ang pinakamadaling 2 milyong piso na nakuha niya sa buhay niya. Iyan ang narinig kong sinabi ng sarili kong anak na si Andrea. Ang tinutukoy niya ay ang mga regalo sa kasal na ako mismo ang gumastos ng 4 na milyon. Akala nila ang matandang ama nila ay binina sa kanilang mga plano. Ngunit hindi nila alam, nakikinig ako at sa bawat salita, isang plano rin ang nabubuo sa isip ko. Bago mo marinig ang buong kwento ng isang amang nanahimik, mag-subscribe ka muna, baka dito mo marinig ang sarili mong tinig. Ako si Mang Arthur. 60% apos, ni 2 taong gulang na ako ngayon. Dati, iniisip ko, basta mapalaki ko lang ng maayos ang aking mga anak, sapat na yon sa buhay ko. Wala na akong pagsisisihan pa. Nagtayo ako ng Arthur &Apos, La Hardware &Amp, Supply, 3 branch na ngayon sa Metro Manila. Pinaghirapan ko ang bawat sentimo, bawat kagamitan, bawat customer. Akala ko, naibigay ko na ang lahat ng kailangan para sa isang magandang buhay, isang tahimik na pagtanda. Pero isang araw, napagtanto ko, may mga bagay na, hindi porke ibinigay mo ng buong puso, ay babalik din sa iyo ng buo. Isang buwan lang matapos ang engrandeng kasal ng panganay kong anak na si Andrea, biglang may tumawag. Isang hindi kilalang numero. Hindi ko sana sasagutin, sanay akong hindi pinapansin ang mga ganoong tawag, lalo pa &Apos, kalalapag ko lang ng kape sa aking mesa, Martes ng umaga, tahimik ang bahay. Nakakalat sa harapan ko ang financial report na pinag-aralan ko. Iyon ang klase ng tahimik na sandali na pakiramdam ko ay pinaghirapan ko matapos ang 40 taon ng pagtatayo ng negosyo. Ngunit sumagot ako. &, Mang Arthur, &, tanong ng boses ng isang babae, nanginginig. &, ako po si Ms. Carla Reyes, ang photographer ng kasal ni Andrea noong nakaraang buwan. Kailangan ko po kayong makita agad, kayo lang, at huwag niyo pong sasabihin kay Andrea, &, nagulat ako. Hindi ko maintindihan. &, ano po ang nangyayari, &, tanong ko. Ang pakiramdam ko, humigpit ang hawak ko sa telepono. Hindi niya maipaliwanag sa telepono, anya, ngunit may nakita siya sa mga litrato. Mayroong napakaseryoso. Biglang pakiramdam ko ay kumipot ang hangin sa aking opisina. Anong klase ng napakaseryoso? Kinabukasan, 9:00 ng umaga, sa kanyang studio sa gitna ng syudad, kayo lang po, Mang Arthur. Bago pa ako makasagot, narinig ko ang boses ni Lani mula sa kusina, malakas. &, Papa, 3 beses ko nang sinabi sa &Apos, yo. Kailangan ko na ang bagong sasakyan. Nakakahiya na ang Honda Civic ko, &, narinig ko ang tawa ni Benjo mula sa sala, kasabay ng ingay ng telebisyon. &, nandoon ako, &, nasabi ko na lamang sa telepono, halos hindi ko na marinig ang sarili kong boses. Nakahinga si Ms. Carla ng malalim. &, salamat po. Ipagpaumanhin niyo po, Mang Arthur. Talagang ipagpaumanhin niyo po, &, pagkatapos ay ibinaba niya ang tawag. Nanatili akong nakatayo sa harap ng mesa, hawak pa rin ang telepono sa aking tainga, nakatingin sa larawan ni Andrea sa pader, nagniningning sa kanyang wedding gown, si Paolo sa tabi niya, nakangiti, perpekto. 1 buwan pa lang ang nakakaraan. 4 milyon ang ginastos ko sa araw na yon. Ang bawat sentimo ay tila sulit para lang makitang masaya ang panganay kong anak. Isang bagay na napakaseryoso sa mga litrato. &, Papa, &, biglang sumulpot si Lani sa pintuan ng opisina ko, may hawak na cellphone sa isang kamay at susi ng sasakyan sa kabilang kamay. &, narinig mo ba ako? Kailangan ko ng pera para sa bagong sasakyan. 7 taon na ang Honda Civic ko, nakakahiya, &, tiningnan ko ang bunsong anak ko, 30% apos, 1 taong gulang, nakatira sa bahay ko sa loob ng 4 na taon, &, pansamantala &, lang daw noong lumipat siya pagkatapos ng diborsyo. 6 na buwan pagkatapos, dumating si Benjo, walang bayad sa upa, walang petsa ng pag-alis. &, pag-usapan natin yan mamaya, anak, &, sagot ko. &, mamaya. Hindi ako pwedeng maghintay mamaya. Kailangan kong pumunta sa dealership mayong linggo. Bumili si Melissa ng bagong Lexus, at hindi ako pwedeng patuloy na magpakita sa lumang karsada na yon. &, binalik ko ang tingin ko sa screen ng computer, ngunit ang mga numero ay naging mga mansa lamang. &, Papa, nakikinig ka ba? &, mamaya, Lani, &, napabuntong hininga siya at nawala.
Narinig ko ang kanyang mga hakbang na umaakyat sa hagdan. Isang malakas na pagsara ng pinto. Ininom ko ang kape ko. Malamig na. Mula sa bintana ng opisina, ang umaga sa Ayala Alabang Village ay maliwanag at walang ulap. Ang init ng Hulyo ay nagsisimula ng bumigat. Lahat ay mukhang normal, ngunit lahat ay mali. Ang araw ay dahan-dahang lumipas. Sinubukan kong pagtuunan ng pansin ang mga ulat ng inventaryo, ang quarterly projections, ang payroll schedules, ngunit ang aking isip ay pabalik-balik sa nanginginig na boses ni Ms. Carla. Perpekto ang kasal, o hindi ba? Andrea was nagniningning. Si Paolo ay tila mapagmasid. Ang seremonya sa Botanical Garden, ang reception sa Marangyang Hotel, lahat ay elegante, disente, mahal. Ano ang maaaring mali sa mga litrato? Hindi ko maisip. Pero may bumabagabag sa akin, isang malalim na pagdududa na tila bumubutas sa maskara ng lahat ng kasalanaan. Nararamdaman ko ang pagkabagot na lumalalim sa aking kalooban, isang pigil na pagkadismaya sa mga pangyayari. Tanghali, pumasok si Benjo sa aking opisina nang walang katok. Hindi siya kailanman kumakatok, simpleng kumikilos na parang bahay niya ang lahat. Ampersand quote, "Oiga, Mang Arthur," ampersand quote, sabi niya. Ampersand quote, sabi ni Lani, "Nagiging weird ka na raw tungkol sa sasakyan. Mas mabuting ibigay mo na ang pera at nang magkaroon ng kapayapaan." Ampersand quote, hindi ko inalis ang tingin sa computer. Ampersand quote, sinabi ko sa kanya na pag-uusapan natin mamaya. Ampersand quote, pero desidido na siya. Mas mabuting ibigay mo na ang pera at nang magkaroon ng kapayapaan. Ampersand quote, sumandal siya sa pintuan, nakakrus ang mga braso. 30% apos, 8 taong gulang, walang trabaho, nabubuhay sa buwanang allowance ni Lani na sa totoo lang ay galing sa bulsa ko. Ampersand quote, Benjo, nagtatrabaho ako. Ampersand quote, sigurado, sigurado. Sabi ko lang, tulad ng sabi nila, masayang asawa, masayang buhay. Ampersand quote, hindi siyang umiti at umalis. Masayang asawa. Hindi pa nga sila kasal ni Lani. 4 na taon nang magkasama sa bahay ko, at hindi niya kayang formalisahin, pero nagbibigay siya ng opinyon kung paano ko dapat gastusin ang aking pera. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Sa ibaba, ang swimming pool ay nagniningning, walang tao sa ilalim ng sikat ng araw sa tanghali. Sa dulo ng bakuran ay makikita ang guest house, kung saan nakatira sina Lani at Benjo. May sariling entrada, kumpletong kusina, 2 silid tulugan. Ipinagawa ko iyon para sa mga posibleng pagbisita ng aking mga apo. Walang apo, sina Lani at Benjo lang. Ang hapon ay dahan-dahang lumipas. Pinainit ko ang natirang pasta at kumain mag-isa sa counter ng kusina. Si Benjo ay nasa sala, nanonood ng telebisyon. Si Lani ay nakikipag-video call sa kanyang kwarto. Ang tawa niya ay tumatago sa kisem. 4 na taon. 4 na taon ng pagbibigay. 4 na taon ng pag-asa na magbabago sila, na makikita nila ang halaga ng pagmamahal na ibinibigay ko. 4 na taon ng pagtanggap sa mga hiling, sa mga pasaway, sa pagpapanggap na lahat ay normal. Pero ngayon, isang bagay na nakakabagabag sa mga litrato. Ang tawag ni Ms. Carla. Ang mga hiling ni Lani. Ang pagiging makasarili ni Benjo. Lahat ng ito ay unti-unting lumilikha ng butas sa maskara ng aking ampersand quote, magandang buhay, ampersand quote, ang lahat ay mukhang normal, ngunit ang bawat tingin, bawat salita, ay tila sumisira sa kung ano ang akala kong perpekto. Nagsisimula akong magduda, hindi lamang sa kanilang mga ginagawa, kundi sa kanilang tunay na karakter. 7:00 tumunog ang doorbell. Binuksan ko ang pinto, at nandoon si Andrea, walang bahid ng kapintasan tulad ng dati. Naka-blazer na akma sa kanyang katawan, designer jeans, at ang ngiting minana niya sa kanyang ina. Siya ang panganay kong anak, ang matagumpay na executive ng marketing, may magandang apartment sa isang modernong tour, kasal na ngayon kay Paolo Santos, isang investment banker. Ampersand quote, kumusta ka, Papa? Ampersand quote, hinalikan niya ako sa pisngi at pumasok sa bahay. Ampersand quote, dumaan lang ako, nasa lugar ako. Ampersand quote, ang Rockwell Center, kung saan nakatira si Andrea, ay hindi naman eksaktong ampersand quote, nasa lugar ampersand quote, ng Ayala Alabang Village, ngunit wala akong sinabi. Umupo siya sa sofa, nag-cross legs, at tiningnan ang sala na parang sinusuri ang isang ari-arian. Ampersand quote, mukha kang pagod, Papa. Mahabang araw, ampersand quote, mga bagay sa negosyo, ampersand quote, sagot ko.
Tumango siya. Kinuha niya ang isang portrait. Hindi naman sa naggastos ka ng napakalaki sa kasal. Ito, kumpletuhin lang ang imahe. Tutulungan mo kaming simulan ang aming buhay ng maayos, tulad ng nararapat, quote, $2,500,000. Sinabi niya ito na parang hinihiram lang ang aking truck. Mayroong isang bagay sa loob ng aking dibdib na humigpit, at ang hungkag na pakiramdam na naramdaman ko kaninang umaga ay lalong lumaki. Quote, $2,500,000, quote, inulit ko, may bahagyang talim sa boses, napakabanayad na halos walang sinuman ang makakapansin. Quote, Papa, kailangan naming kumilos ng mabilis. Competitive ang market. Akala ko, gusto mong tulungan kaming simulan ang aming buhay ng maayos. Quote, tiningnan ko siya ng matagal. Ang kanyang designer clothes, ang walang bahid na kuko, ang kinakalkulang init na hindi umabot sa kanyang mga mata. Quote, pag-isipan ko, anak, quote, ang ngiti niya ay bahagyang nag-alinlangan, sa loob lamang ng isang segundo. Quote, pag-isipan mo, Papa. Mahalaga ito. Kailangan naming ni Paolo na ayusin ang ilang bagay bago, quote, tumayo siya ng bigla. Quote, sige, pero huwag kang magtatagal. Hindi natin pwedeng mawala ang bahay na yon, quote, kinuha niya ang kanyang bag, muli akong hinalikan sa pisngi, mas malamig na ngayon. Quote, mahal kita, Papa. Tawagan mo ako agad, quote, nandoon ako sa pintuan, pinapanood ang kanyang Mercedes na papalayo. Parang sinabi ko na ang quote, parang sa kanya na ang aking pera sa karapatan. Ang tawa ni Benjo ay umalingaw-ngaw mula sa sala, ang mga sports replay sa aking telebisyon, ang kanyang bot ng serbesa na nag-iwan ng basang bilog sa aking coffee table. Pumasok ako sa loob, ngunit may nagbago. Pakiramdam ko ay iba ang bahay. O baka ako ang nagbabago. Kinuha ko ang telepono mula sa hallway table. Nasa call history pa rin ang numero ni Ms. Carla. Bukas ng umaga sa kanyang studio. Ano man ang nakita niya sa mga litratong iyon, pinaghihinalaan ko na ipapaliwanag nito ang hungkag na pakiramdam na nanahan sa aking dibdib. Binuksan ko ang huling mensahe ni Andrea. Quote, salamat sa pag-intindi sa bahay, Papa. Mahal kita, quote, hindi ako pumayag sa anuman, ngunit inaakala niya na. Inaakala nila. Narito ang isang tanong para sa inyo, mga kababayan. Kung kayo si Mang Arthur, sa puntong ito ng kwento, ano ang mararamdaman nyo? Nagtitiwala pa ba kayo sa inyong mga anak, o nagsisimula na rin kayong magduda? Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section. Ang inyong mga komento ay mahalaga sa amin. Maraming salamat sa pakikinig. Lumabas ako ng bahay bago magising si Lani. Ayoko ng mga tanong o makita ang mausisang tingin ni Benjo, na parang bawat galaw ko ay nangangailangan ng kanyang pahintulot sa sarili kong bahay. Ang biyahe papunta sa sentro ng Metro Manila ay umabot ng mahigit 20 minuto. Traffic ng Martes, mga avenida patungo sa sentro, pagkatapos ay mas makipot na mga kalye hanggang sa marating ko ang studio ni Ms. Carla, isang lumang bodega na ginawa ng photography studio sa Colonial American. Nagniningning ang kanyang pangalan sa isang tansong plaka sa tabi ng pinto. Matatag ang aking mga kamay sa manibela, ngunit ang aking isip ay patuloy na inuulit ang kanyang mga salita. Mayroong napakaseryoso. Ipinark ko ang truck sa harap, pinatay ang makina, at nanatili roon ng ilang sandali. Anuman ang nasa studio na iyon, anuman ang natuklasan ni Ms. Carla, ipapaliwanag nito ang kaswal na kahilingan para sa $2,500,000, ang pakiramdam ng kawalan na dala ko mula pa noong kasal. Alam ko yon, gayunpaman, ayoko pa ring malaman kung paano. Ang studio ay amoy kape at ink ng printer. May mga naka-frame na profesional na litrato sa mga pader. Mga kasal, pamilya, corporate portraits. Sinalubong ako ni Ms. Carla sa pinto. Mukha siyang mas bata kaysa sa naalala ko mula sa kasal, marahil ay nasa mid-negatibo 4 na pula. Nanginginig ang kanyang mga kamay, puno ng paghingi ng paumanhin ang kanyang tingin. Quote, Mang Arthur, salamat po sa pagpunta, quote, sabi niya habang isinasara ang pinto. Quote, nakahanda na po ang lahat sa editing room, quote, sinundan ko siya sa gallery papunta sa isang mas maliit na silid na pinangungunahan ng isang malaking monitor at kagamitan sa computer. May mga wedding album sa mga estante. Ang bintana ay nakaharap sa isang eskinita. Ang liwanag ng umaga ay pumasok, sinala ng alikabok sa salamin.
Ampersand quote, gusto niyo po ng kape, tubig, ampersand quote, ayos lang ako, ampersand quote, nagsinungaling ako. Ampersand quote, pakiusap, ipakita niyo po sa akin ang anuman ang mayroon kayo, ampersand quote, tumango siya at umupo sa harap ng computer. Nananatili akong nakatayo sa likod ng kanyang silya. Ampersand quote, Mang Arthur, halos hindi ko na po kayo tinawagan. Nag-alinlangan po ako ng ilang araw, pero kung ako po ang nasa posisyon niyo, gusto ko pong malaman. Pakiusap, intindihin niyo po na hindi ko hinanap ito, ampersand quote, pakiramdam ko ay humigpit ang aking lalamunan. Ampersand quote, ipakita mo sa akin, ampersand quote, mabilis na gumalaw ang kanyang mga daliri sa keyboard. Napuno ang monitor ng mga larawan mula sa kasal ni Andrea. Ang seremonya. Ang aking anak na naglalakad patungo sa altar. Si Paolo na naghihintay, ang mga bisita na nakangiti. Lahat ay mukhang maganda, perpekto. Ampersand quote, ito po ang standard shots, ampersand quote, sabi ni Ms. Carla sa mahinang boses. Ampersand quote, ang mga nakita niyo po sa screen noong araw ng kasal, ang mga nakita ng lahat, ampersand quote, nag-click siya sa isa pang folder. Ampersand quote, 2 oras bago ang seremonya, maaga akong dumating sa restaurant function room para i-test ang ilaw at ayusin ang equipment. May terrace na nakaharap sa pasyo, ampersand quote, isa pang click. Ampersand quote, kumuha ako ng litrato sa salamin para lang i-calibrate, at ito ang nakunan, ampersand quote, lumabas ang imahe sa screen. Pakiramdam ko ay bumaon ang aking mga daliri sa likod ng kanyang silya. Si Paolo, ang aking bagong manugang, na hindi pa ayos ang damit, ay nakayakap ng mahigpit sa isang babaeng may pulang buhok. Hindi siya ang aking anak. Hinalikan niya ito, ang mga kamay niya ay nakapulupot sa buhok ng babae, ang mga braso ng babae ay nakayakap sa leg niya. Hindi iyon isang mapagmahal na pagbati o isang inosenteng pamamaalam. Ito ay isang matalik, mapanag-angkin, pamilyar na kilos. Ampersand quote, gaano katagal pa bago ang seremonya? Ampersand quote, tanong ko, bagaman malayo ang tunog ng aking boses. Ampersand quote, eksaktong 2 oras. Narito ang oras, ampersand quote, itinuro niya ang screen. Petsa, oras. Binuksan niya ang technical data, isang maliit na kahon na may mga numero, timestamps, coordinates. Ampersand quote, nag-i-test po ako sa bintana. Aksidente ko itong nakunan, pero totoo po ito, at mayroon po akong ilang kuha, ampersand quote, lumipat siya sa susunod na litrato. Iba ang anggulo, parehong eksena. Si Paolo at ang babaeng may pulang buhok ay nagsasama sa parehong halik. Sa isa sa mga larawan, malinaw na makikita ang kamay ng babae, nakapatong sa dibdib ni Paolo, kaliwang kamay, may singsing sa kasal, gintong singsing at diamante. Lumapit ako sa screen. Ang singsing sa kasal. Ampersand quote, alam mo ba kung sino siya? Ampersand quote, umiling si Ms. Carla. Ampersand quote, hindi ko po siya kilala mula sa listahan ng mga bisita. Ipagpaumanhin niyo po, Mang Arthur, ampersand quote, binuksan niya ang isa pang litrato kung saan malinaw ang mukha ni Paolo. Walang pagkalito, walang pagkadapa ng lasing, tanging ang tiyak at kalmadong tingin ng isang lalaking alam na alam ang kanyang ginagawa 2 oras bago pakasalan ang aking anak. Dahan-dahan akong tumayo. Nanginginig ang aking mga tuhod. Pakiramdam ko ay tumagilid ang silid sa loob ng 1 segundo bago bumalik sa ayos. Ampersand quote, maaari bang patunayan ang oras? Ampersand quote, syempre, gusto ko ng patunay, ampersand quote, mayroon po kayo, ampersand quote, sagot niya ng matatag. Binuksan niya ang isa pang window na may higit pang technical data, impormasyon na halos hindi ko maintindihan, digital fingerprints ng mga file, coordinates na tumugma sa lokasyon ng function room, timestamp hanggang sa segundo. Ampersand quote, ito po ay makakapasa sa anumang forensic expertise, Mang Arthur. Ito po ay solidong ebidensya, ampersand quote, kumuha siya ng isang maliit na USB drive mula sa isang drawer. Ampersand quote, narito po ang lahat, ang mga litrato, ang metadata, isang technical report. Marami akong ginawang kopya, ampersand quote, inialok niya sa akin ang memory stick. Ampersand quote, hindi ko po alam kung ano ang gagawin nyo sa impormasyong ito. Pero naniniwala po ako na dapat niyo itong hawakan, ampersand quote, kinuha ko ang ESG at isinara sa aking kamao. Ampersand quote, huwag kang humingi ng paumanhin, ampersand quote, sabi ko. Ampersand quote, ginawa mo ang tama, ampersand quote, ang daan pabalik sa bahay ay tila lumabo.
Nagmaneho ako na ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela at ang tingin ay nakatuon sa aspalto, ngunit malayo ang aking isip. Si Paulo Santos, banker, ang ES drive sa aking bulsa ay parang bato. Pumasok ako sa bahay pagkatapos ng alas 11. Lahat ay mukhang pareho tulad ng pag-alis ko 2 oras na ang nakakaraan, ang parehong hardin. Ang parehong ilaw sa garahe na ilang buwan nang hindi napapalitan. Ang parehong dati, ngunit hindi na ako ang dating ako. Binuksan ko ang pangunahing pinto. Si Benjo ay nakahiga sa aking recliner, may hawak na serbesa at nanonood ng isang contest sa telebisyon. Hindi man lang siya tumingin. Quote, "Hoy, Mang Arthur," quote, sabi niya. Quote, "Dahil nandyan ka, kumuha ka pa ng isang serbesa." Quote, "Hindi." Quote, mula sa itaas, ang boses ni Lani. Quote, "Papa, ikaw ba yan? Kailangan kitang makausap tungkol sa pera para sa spa ngayong weekend." Quote, "Nandoon ako sa sala, hawak ang ES drive sa aking bulsa at isang bagay sa loob ko na ilang taon nang yumuyuko ay sa wakas ay nabasag. Ang asawa ng isang anak na niloloko siya 2 oras bago ang kasal. Ang isa pang anak na nakatira sa aking bahay, humihingi ng pera para sa spa. Ang nobyo ng aking anak, inuutusan ako na kumuha ng serbesa sa sarili kong recliner. Sa sarili kong sala. Isinara ko ang pinto ng mahina, halos hindi humihinga. Akala nila ako pa rin ang dating Mang Arthur na lumabas kaninang umaga. Nagkakamali sila. Hindi ako nakatulog. Nanatili ako sa opisina hanggang paglampas ng hating gabi. Ang ES drive ni Ms. Carla ay nasa tabi ng aking laptop. Bawat pagpikit ng aking mga mata, nakikita ko ang mga litrato. Ang mukha ni Paulo, tiyak walang bakas ng pagkakasala o pagkalito. Binuksan ko ang Excel file na may budget para sa kasal. 4 milyon sa kabuuan. Venue, banquet, photographer, bulaklak, banda, lahat ng gusto ni Andrea. Bagaman may isang bagay na partikular niyang iginiit. Mga regalo na cash. Walang gift registry o pinggan. Quote, "Papa, nagsisimula pa lang kami. Kailangan namin ng flexibility. Mas praktikal ang cash." Quote, "Akala ko noon ay isang mature na desisyon. Ngayon, hindi na ako sigurado." Kinuha ko ang isang notebook at sinimulan kong isulat ang mga numero, petsa, detalye na bigla ay hindi na tila inosente sa akin. Ang listahan ng mga bisita, 200 tao, halos lahat ay mga kasosyo, kaibigan, at mga taong kilala si Andrea mula pa noong bata. Naalala ko ang mga mesa na puno ng mga sobre sa reception. Nag-hire pa siya ng isang tao para kolektahin at bilangin ang mga ito. Quote, "2,800,000 na cash at seke, Papa." Quote, sabi niya habang tumatawa ng sumunod na linggo. Quote, "Kami ni Paolo, pinagpala kami, Papa. Napaka-generous ng mga tao." Quote, "Isinulat ko ang numerong iyon at nilagyan ng bilog." Pagkatapos may naalala pa ako. Ang aking kasosyo, si Emer Martin Chua, ay nagbigay kay Paolo ng direktang tseke sa reception. Nandyan ako. Quote, "Maligayang pagdating sa pamilya, iho." Quote, sabi niya. Quote, "Simulan niyo ng maayos." Quote, 300,000. Mayaman si Emer Martin at mapagbigay sa mga taong nirerespeto niya. Isinilid ni Paolo ang tseke sa kanyang suit at mumiti. Quote, "Salamat po, sir, hindi po namin makakalimutan." Quote, "Sa mga regalo lang sa kasal para sa isang mag-asawa na nagsisimula pa lang sa buhay." Isinulat ko ang numero. Bumalik ang tanong. Para saan ang kasal kay Andrea kung may iba na siyang babae? Tiningnan ko ang tanong na yon sa notebook. Kung may iba si Paulo at isang may asawa pa, bakit ituloy ang kasal? Bakit mumiti sa mga litrato? Bakit gawin ang mga sumpa? Maliban kung hindi mahalaga ang mga sumpa at ang pera ang mahalaga. Kumulo ang aking tiyan. Haba ng gabi. 3:00 ng umaga, naghanda ako ng kape at nanatili sa harap ng bintana ng kusina, tinitingnan ang madilim na silweta ng mga burol. Sa isang lugar sa syudad, natutulog si Andrea sa tabi ng lalaking trinaidor sa kanya bago pa man sila ikasal. O baka alam niya, baka hindi niya mahalaga. Ang ideyang iyon ay mas matinding tumama sa akin kaysa sa nauna. 7:00, naligo ako, nagsuot ng khaki pants at polo, at lumabas muli bago magising si Lani. Ayoko siyang makita o marinig ang boses ni Benjo. 9:00 magbubukas ang bangko.
Pumunta ako sa branch kung saan ako gumagawa ng lahat ng transaksyon ng aking negosyo sa financial center, pamilyar na teritoryo. Sinalubong ako ng branch manager na si Emma Priscilla Alcantara sa kanyang opisina. 15 taon na kaming magkasama sa trabaho. Quote, Mang Arthur, anong ikinagagalak na pagpuntan niyo rito ng ganito kaaga? Quote, gusto ko lang po sanang i-verify ang isang tseke, quote, sagot ko. Quote, regalo sa kasal ng aking anak, 300,000. Gusto ko lang makasigurado na naideposito ng maayos, quote, nag-type si Emma Priscilla sa kanyang computer. Quote, tingnan natin. Narito. Idineposito sa isang joint account ni na Paolo at Andrea Santos. Lahat ay tama, quote, joint account, quote, tanong ko ng dumaan. Quote, kailan nila binuksan, quote, sabi rito, ika-negatibo 10 ng Mayo, 2 buwan na ang nakakaraan, quote, 2 buwan bago ang kasal, hindi taon. Hindi noong nagpakasal sila. 2 buwan. Quote, mukhang mabilis silang nag-organisa ng kasal, quote, puna ko ng may pagkakaswal. Quote, ang mga kabataan ngayon, quote, ngumiti si Emma Priscilla. Quote, ang lahat ay mabilis sa kanila, quote, nagpasalamat ako at umalis. Sa truck, nanatili ako ng ilang sandali na umaandar ang makina. Ika-negatibo 10 ng Mayo. Nagbukas sila ng joint account partikular para sa mga regalo sa kasal. Pinlano nila. Inkordina nila. Hindi ito pag-ibig. Ito ay logistic. Bumalik ako sa bahay na umiikot ang aking ulo. Pareho ang puno ng garahe. Ang lumang sasakyan ni Benjo ay nandoon pa rin, nangangailangan ng repair shop sa loob ng ilang buwan. Pumasok ako sa pinto ng garahe na may layunin na dumiretso sa opisina. Pagkatapos ay narinig ko ang boses ni Lani mula sa itaas. Quote, weird niya si Papa nitong nakaraang araw, quote, sabi niya. Quote, hindi ko alam, iba. Pero huwag kang mag-alala, ate. Kaya namin ni Benjo ang 6 na buwan pa. Sa bandang huli, susuko rin apos, yan at bibigyan kami ng kondo para lang mawala na kami sa buhay niya, quote, nanigas ako sa pasilyo. Ang boses ni Andrea ay lumabas sa speaker ng cellphone, kasing lakas ng dati kung magtelepono si Lani. Quote, perpekto, quote, sabi niya. Quote, ako naman, tiisin ko lang ang pagiging apos, masayang asawa apos, ng 2 buwan, tapos magpa-file na ako ng diborsyo. Legal na akin ang kalahati ng mga regalo dito sa Pilipinas, lalo na apos, walang prenuptial. Pumayag na si Paolo sa 60 tandang bawas 40 pabor sa akin. Ito ang pinakamadaling 2,800,000 na nakuha ko sa buhay ko, quote, kailangan kong suportahan ang aking kamay sa dingding upang hindi mawala ng balanse. Tumawa si Lani at kinumpirma na ang quote, amiga quote, ni Paolo ay walang ideya sa plano. Quote, perpekto ito. Sobrang proud ni Papa sa kasal nyo kaya wala siyang nakikita, quote, ikaw naman, distrahin mo si Papa, quote, sagot ni Andrea. Quote, paniwalain mo na kailangan mo ng malaking bagay para kapag hiningi ko ang pera para sa down payment ng bahay, hindi niya iisipin na labis iyon, quote, nagsimula na ako, quote, tumawa si Lani. Quote, kahapon, humingi ako ng bagong sasakyan. Nakita kong naiinis siya, pero mawawala rin yon. Palagi namang nawawala, quote, humakbang ako pabalik ng tahimik, hakbang-hakbang, hanggang sa marating ko ang opisina. Isinara ko ang pinto ng dahan-dahan, halos hindi humihinga, at umupo sa silya. Nanginginig ang aking mga kamay. 2 anak, 2 nagsisinungaling, 2 gumagamit sa akin. Ang isa ay nagpaplano ng express divorce para makuha ang kalahati ng mga regalo, ang isa ay nakatira sa aking bahay. Binibilang ang mga buwan hanggang sa bilhan ko siya ng apartment para lang mawala na siya. Masayang asawa. Ang pinakamadaling pera sa aking buhay. Halos pumayag ako sa tseke ng 2,500,000 para sa down payment. Halos. Binuksan ko ang computer at nag-type sa search bar, quote, abogado sa Ari-Arian, Metro Manila, quote, ang ikatlong resulta ay isang attorney. Ricardo quote, Rick quote, Santos, 20 apos, 5 taong karanasan, batas sa real estate,
trust funds, proteksyon ng asset. Mayroon siyang appointment na available kinabukasan alas 9 ng umaga. Binok ko. Pagkatapos ay tiningnan ko ang sarado na pinto ng opisina. 50% apos, si taong gulang, may puting buhok sa kanyang mga sentido. Pumasok kami sa kanyang opisina. Malalaking bintana mula sa sahig hanggang kisam, tanaw ang syudad. Quote, ano ang nangyayari, Mang Arthur? Quote, tanong niya. Inilatag ko ang lahat sa kanyang mesa, dahan-dahan, walang emosyon. 1 buwan na ang nakalipas, binayaran ko ang kasal ng aking anak, 4 milyon. 3 araw na ang nakalipas, ipinakita sa akin ng photographer ang mga litrato ng asawa ng aking anak na hinahalikan ang ibang babae 2 oras bago ang seremonya. Kahapon, natuklasan ko na plano ng panganay kong anak na magdiborsyo sa loob ng 2 buwan para makuha ang kalahati ng mga regalo. At ang bunso, na nakatira sa aking bahay kasama ang kanyang nobyo, ay matagal nang umaasa na bibilhan ko sila ng apartment para lang sila umalis. Huminto sandali ang panulat ni Atty. Santos. Quote, nang sinabi ninyong plano niya ito, quote, tanong niya, quote, mayroon ba kayong patunay na ang inyong anak at manugang ay nagplano na magdiborsyo mula pa sa simula, quote, narinig ko ang aking bunsong anak na nakikipag-usap sa panganay sa telepono, quote, sagot ko. Quote, eksaktong mga salita. 2 buwan pa at mag-file na ako ng diborsyo. Legal na akin ang kalahati ng mga regalo. Pumayag na si Paolo sa 60 tandang bawas 40. Ito ang pinakamadaling 2,800,000 na nakuha ko, quote, isinulat niya ang mga salita at binilugan. Ibinigay ko ang memory stick. Inilagay niya ito sa kanyang computer. Tiningnan niya ang mga larawan ng walang pagbabago sa ekspresyon, ngunit nakita ko kung paano humigpit ang kanyang panga. Quote, tungkol sa pagpapaalis sa kanila, quote, paliwanag niya, quote, ang batas ay malinaw. Ang bahay ninyo ay sa inyo. Kung walang kontrata ng upa at hindi na ninyo pinapayagan ang kanilang pananatili, sila ay mga naninirahan ng walang karapatan. Maaari tayong magsimula ng proseso ng pagpapaalis. Ang karaniwan ay 30 araw mula sa isang formal na abiso. Ito ay isang kagandahang loob, hindi isang negosasyon, quote, isang kagandahang loob. Hindi isang negosasyon. Mayroong isang bagay na lumuwag sa aking dibdib. Quote, at ang iba pa, quote, tanong ko. Quote, ang aking mga ari-arian, ang negosyo. Ayokong pag namatay ako ay may matatanggap pa sila maliban sa kung ano ang mahigpit na kinakailangan. Malinaw na nila itong ipinakita, isa lamang akong pinagkukunan ng pera, quote, doon maganda ang isang irrevocable trust, quote, sabi niya. Quote, inililipat natin ang inyong mga ari-arian, ang inyong mga bahagi sa kumpanya, at ang inyong mga ipon sa isang trust fund na pinamamahalaan ng isang profesional. Kayo pa rin ang namamahala habang buhay, ngunit sa inyong pagpanaw, ang pamamahagi ay eksaktong gagawin ayon sa inyong itinakda. Napakahirap itong questionin kumpara sa isang simpleng testamento, quote, gaano kahirap, quote, halos imposible kung maayos ang pagkakaistruktura, quote, kailan tayo magsisimula, quote, ngayon din, quote, ang kabuang gastos ay 450,000 para sa lahat. Gumastos ako ng 4 milyon sa isang peking kasal, at isa pang 2,800,000 sa mga regalo na kinuha ng aking anak at ng kanyang kasabwat. Libo-libo pa ang ginastos ko para suportahan sina Lani at Benjo sa loob ng 4 na taon. Ang 450,000 para protektahan ang natitira sa aking buhay ay tila mura. Quote, tinatanggap ko, quote, pumirma ako sa kontrata. Quote, mayroon lang akong isang babala, Mang Arthur, quote, sabi niya. Quote, maaaring sirain nito ang inyong relasyon sa inyong mga anak ng habang buhay. Kapag nalaman nila ang mga abiso, kapag nakita nila kung paano ninyo iniwan ang inyong mana, wala nang balikan, quote, alam ko, attorney, quote, sagot ko. Naalala ko ang tawa ni Lani sa telepono, ang mga salita ni Andrea. Sila ang sumira sa relasyon. Kinikilala ko lamang ito. Quote, handang-handa na ako, quote, paglabas ko sa opisina ng abogado, pakiramdam ko ay mas magaan kaysa sa naramdaman ko sa loob ng maraming buwan.
Dumating ang mga sobre noong Biyernes ng umaga, makapal na papel, may opisyal na selyo. Inilagay ko ang mga ito sa aking mesa at tinitigan halos buong araw na parang mga pampasabog. Pagsapit ng hapon, alam kong oras na. Natagpuan ko si Lani at Benjo sa sala, komportable sa sofa, nag-uusap tungkol sa isang bagong negosyo. Ampersand quote, kailangan natin ng mga $1,500,000 para magsimula, ampersand quote, sabi ni Benjo. Ampersand quote, madali lang, sasabihin niyang. Palagi siyang nagsasabing, ampersand quote, pumasok ako. Tumingin sila at mumiti, walang hinala. Inilagay ko ang isang sobre sa harap ng bawat isa sa coffee table. Ampersand quote, ano ito? Ampersand quote, tanong ni Lani. Ampersand quote, mga abiso sa pagpapaalis, ampersand quote, sabi ko. Ampersand quote, mayroon kayong 30 araw para maghanap ng ibang matitirhan, ampersand quote, ang mga salita ay parang mga bato na bumagsak sa isang tahimik na lawa. Binuksan ni Lani ang sobre, binasa ang pamagat, at nawalan ng kulay. Binuksan ni Benjo ang sa kanya at sumabog. Ampersand quote, nabaliw ka na, matanda. Bahay namin ito, ampersand quote, bahay ko ito, ampersand quote, pagtatama ko ng mahinahon. Ampersand quote, at kaya ko. Hindi mo kami pwedeng paalisin na parang mga estranghero, ampersand quote, biglang umiyak si Lani. Ampersand quote, Papa, ano ang ginagawa mo? Anak mo ako. Paano mo kami itatapon sa kalsada? Ampersand quote, hindi kayo nagbayad ng upa sa loob ng 4 na taon, ampersand quote, sagot ko. Ampersand quote, hindi ninyo ako iginagalang. Nakikita ninyo lang ako bilang isang pitaka. Panahon na para kayo ay lumaki, ampersand quote, isang kabaliwan ito, ampersand quote, sabi ni Benjo. Ampersand quote, lahat ay magsasabi na isa kang halimaw. Ang mga kaibigan mo, ang mga kasosyo mo, lahat ay malalaman na pinalayas mo ang sarili mong anak, ampersand quote, legal ang abiso, ampersand quote, sabi ko. Ampersand quote, 30 araw. Iminumungkahi kong simulan nyo na ang pag-iimpake, ampersand quote. Ang sumunod na mga araw ay isang digmaang pangkaisipan. Sinira ni Benjo ang coffee maker. Ampersand quote, nadulas lang ako, ampersand quote, sabi niya. Ampersand quote, nangyayari ang mga aksidente, ampersand quote, 11 araw, ampersand quote, sagot ko. Narinig ko sila ni na nakikipag-usap sa kapitbahay sa bakod, nagpapanggap na umiiyak, sinasabing pinapalayas ko sila ng walang dahilan. Dumating si Andrea kasama ang isang babaeng naka-business suit. Ampersand quote, Papa, ito si Earl Morrison, isang psychologist. Naniniwala kami na kailangan mong makipag-usap sa isang tao. Ang iyong anak ay nag-aalala sa ilang pagbabago sa iyong pag-ugali, mga impulsibong desisyon, paglayo sa pamilya ampersand quote, ito ang nagpapahiwatig na gusto kong umalis kayo sa bahay ko, ampersand quote, pagputol ko sa kanya. Ampersand quote, hindi ako pumayag sa anumang appointment sa inyo. Umalis kayong dalawa, ampersand quote, isang gabi, napansin kong bahagyang nakabukas ang pinto ng aking opisina. Sa mesa, ang folder ng trust fund ay halos nasa parehong lugar. Halos. May isang sulok na iba ang pagkakatupi. May nagbukas nito. Noong ika-12 araw, kumatok si Lani sa pinto ng opisina. Ampersand quote, Papa, pwede ba tayong mag-usap? Ampersand quote, umupo siya, may panyo sa kamay, pulang-pula ang mga mata. Ampersand quote, pinag-isipan ko na ang lahat. Tama ka tungkol kay Benjo, tungkol sa kung paano kami nabuhay. Humihingi ako ng tawad, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, ampersand quote, perpekto ang kanyang pag-arte. Ampersand quote, kung talagang naintindihan mo ang iyong mga pagkakamali, ampersand quote, sabi ko, ampersand quote, hindi ka hihingi ng tawad bilang kabayaran. Hihingi ka kahit alam mong walang magbabago sa pera. Pero nandito ka, umaasa na magbabago ang isip ko tungkol sa bahay at sa trust fund, ampersand quote, biglang nawala ang kanyang mga luha. Ang boses niya ay naging matigas. Ampersand quote, sige, manatili kang mag-isa, pero huwag kang pupunta sa amin para humingi ng tulong, ampersand quote, 8 araw, ampersand quote, sagot ko. Ampersand quote, simulan mo na ang pag-impact, ampersand quote, umalis siya, malakas ang pagsara ng pinto. Kung kayo ampersand apos, lay nakikinig pa rin sa akin, Mang Arthur, sa puntong ito, mangyaring i-comment ang ampersand quote, isa ampersand quote, sa ibaba. Gusto kong malaman na may mga kasama pa rin ako sa paglalakbay na ito.
Ang inyong presensya ang pinakamalaking inspirasyon ko para ikwento ang huling bahagi. Noong Miyerkules, tumawag si Andrea. Quote, Papa, maghahapunan kami sayo, kasama sina Paolo. Kailangan nating mag-usap bilang isang pamilya. Quote, hindi siya nagtanong, nag-anunsyo. Kinuha ko ang Manila folder na inilagay ko nang nakaharap sa tabi ng aking plato at itinaas ito. Quote, bago tayo magpatuloy, mayroon kayong kailangang makita. Quote, kinuha ni Andrea ang folder ng may pagdududa. Quote, ano ito? Quote, mga litrato mula sa kasal mo? Quote, sabi ko. Quote, partikular ang mga kinunan ni Ms. Carla 2 oras bago ang seremonya. Quote, namutla si Paolo. Binuksan ni Andrea ang folder. Nakita ko kung paano dumaan ang kanyang mga mata sa unang larawan pagkatapos sa pangalawa. Ang kanyang ekspresyon ay tumigas na parang bato. Quote, saan mo nakuha ito? Quote, hindi mahalaga kung saan. Quote, pagpapatuloy ko. Quote, narinig ko rin ang usapan niyo ni Lani. Sabi mo, apos, 2 buwan pa at mag-file na ako ng diborsyo. Legal na akin ang kalahati ng mga regalo. Pumayag na si Paolo sa 60 tandang bawas 40. Ito ang pinakamadaling $2,800,000 na nakuha ko. Apos, iyon ang mga salita mo, Andrea. Quote, itinakip ni Lani ang kanyang bibig. Sumigaw si Benjo. Quote, sinusubaybayan mo kami? Quote, itinaas ko ang aking kamay. Quote, tama na. Nilikha ko na ang isang irrevocable trust. Ang bahay ko, ang negosyo ko, ang aking mga ipon, lahat ay protektado. Kapag namatay ako, bawat isa sa inyo ay makakatanggap lamang ng pinakamababa na itinatakda ng batas, wala ng sentimo pa. Quote, tumayo ako ng dahan-dahan, itinulak ang aking silya, tinupi ang aking serbilyeta, at inilagay sa tabi ng aking plato. Quote, sina Lani at Benjo ay may 15 araw pa para umalis. Tapos na ang usapang ito. Quote, tumayo rin si Andrea. Quote, Papa, sinisira mo ang iyong pamilya. Bakit? Dahil sa ilang maling pagkakaintindi sa mga litrato. Quote, huminto ako sa pintuan ng dining room. Quote, hindi ko sinisira ang anumang bagay. Pinoprotektahan ko ang aking pinagtayo mula sa mga taong nagpasya na makita ako bilang isang pinagkukunan ng pera at hindi bilang isang ama. Quote, naglakad ako papunta sa opisina, isinara ang pinto at ikinandado. Sa likod, sumabog ang dining room. Sigaw ni Andrea, mga paliwanag ni Paolo, iyak ni Lani, mga insulto ni Benjo. Binuksan ko ang computer at nakita ko ang isang email mula kay Atty. Santos. Ang mga dokumento ng trust fund ay handa na para sa huling pirma. Quote, maaari po kayong pumunta bukas ng alas 9. Quote, isinulat ko. Quote, nandoon ako. Quote, sa labas, nagtatalo pa rin silang 4. Maaari silang sumigaw buong gabi, walang magbabago. Ang mga litrato ay nasa mesa na. Ang katotohanan ay nasabi na. Ang trust fund ay halos tapos na. Dumating ang ika-30 araw. Pagdating ko sa bahay alas 10 ng umaga, kasunod ko ang isang patrol car na may 2 pulis at ang kotse ni Atty. Santos. Nakipag-ugnayan kami sa lahat. Ang court officer, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na sanay sa mga tensyonadong eksena, ay nagpakilala. Quote, magandang umaga, Mang Arthur. Narito po kami para isagawa ang utos ng pagpapaalis. Quote, kumatok ako ng 3 beses sa pangunahing pinto. Sa kabilang banda, katahimikan. Pagkatapos ay ang boses ni Benjo. Quote, umalis kayo. Hindi nyo ito pwedeng gawin. Quote, itinaas ng court officer ang kanyang boses. Quote, Ginoo, ako po ay opisyal ng korte. May dala akong utos ng pagpapatalsik. Buksan inyo ang pinto o pipilitin namin itong buksan. Magiging krimen yon. Quote, nagkaroon ng isang paghinto. Mga bulungan. Bumukas ang pinto. Si Lani, namumugto ang mga mata, halo ng paghamon at takot. Pumasok ang court officer. Sumunod kami ni Atty. Santos. Ang sala ay parang isang larangan ng digmaan, mga damit kung saan-saan, mga nakatambak na kahon ng pizza, mga walang laman na lata. Walang inimpeke. Quote, mayroon kayong 2 oras para kunin ang inyong mga personal na gamit. Quote, sabi ng court officer.
Ampersand quote, 2 oras, ampersand quote, sigaw ni Lani. Ampersand quote, impossible, ampersand quote, mayroon kayong 30 araw, binibini, ampersand quote, sagot niya. Ampersand quote, ang 2 oras ay pagiging mapagbigay, ampersand quote, lumabas si Benjo mula sa kusina, galit na galit. Ampersand quote, ito ay isang pang-aabuso, ampersand quote, hindi, ampersand quote, sabi ni Attorney Santos. Ampersand quote, walang kontrata, walang pag-aari sa inyong bahagi. Ika-negatibo 30 araw na. Wala nang dapat pag-usapan, ampersand quote, tinitigan ako ni Benjo. Ampersand quote, talaga bang gagawin mo ito, matanda? Sa anak mo, ampersand quote, hindi ako sumagot. Tiningnan ng court officer ang kanyang relo. Ampersand quote, simulan nyo na, ampersand quote. Ang sumunod ay isang mabagal na kabuluhan. Si Lani, naglalagay ng mga damit sa mga garbage bag, umiiyak paminsan-minsan. Si Benjo, naghahagis ng mga gamit sa isang maleta, nagmumura. Ako, nakatayo lang, pinapanood silang lansagin ang kanilang pananakop. Pagkalipas ng 2 oras, sinabi ng court officer, ampersand quote, oras na. Ang anumang maiiwan dito ay ituturing na inabandona, ampersand quote, ginawa ni Lani at Benjo ang kanilang huling biyahe papunta sa luma, yupi-yuping kotse, puno hanggang bubong. Pagsara ng trunk, lumingon si Lani. Ampersand quote, pagsisisihan mo ito, ampersand quote, sabi niya. Ampersand quote, kapag ikaw ay mag-isa at may sakit, huwag mong asahan na nandoon kami, ampersand quote, tinitigan ko siya. Ampersand quote, hindi ako magsisisi, ampersand quote, nang umalis ang lahat at sa wakas ay nanahan ang katahimikan, dahan-dahan akong naglakad sa bahay. Ang sala na walang Benjo, ang kusina na walang mga hiling ni Lani, ang guest room na walang laman. Lahat ay akin muli. Noong gabing iyon, tumunog ang telepono. Si Andrea. Ampersand quote, sana masaya ka, ampersand quote, sabi niya sa malamig na boses. Ampersand quote, kinuha mo ang lahat sa amin. Sulit ba, ampersand quote, tiningnan ko ang lumang larawan ng pamilya sa bookshelf. Ibang panahon. Ibang mga tao. Ampersand quote, hindi ko kinuha ang anumang bagay, ampersand quote, sagot ko. Ampersand quote, tumigil ako sa pagbabayad para sa pagmamaltrato, ampersand quote, nagbago ka na, ampersand quote, sabi niya. Ampersand quote, hindi ko na alam kung sino ka, ampersand quote, ako pa rin ang dati, ampersand quote, sagot ko. Ampersand quote, huminto lang ako sa pagiging tanga, ampersand quote, binaba niya ang telepono. Makalipas ang 3 araw, isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Si Paolo. Ampersand quote, Mang Arthur. Nakita ko na mayroon kang mga larawan. Alam ni Andrea ang tungkol sa aking relasyon. Isang kasunduan lamang ang aming kasal. Nagpuproseso na kami ng diborsyo. Nais ko lang na huwag kayong makialam. Maaari akong mag-alok ng 500,000 para manahimik kayo, ampersand quote, binasa ko ang mensahe at binura. Hinarangan ko ang numero. Laging alam ni Andrea ang tungkol sa ibang babae. Ang buong kasal ay isang negosyo sa pagitan ng 2 manloloko. Ngayon, sinusubukan ni Paolo na suhulan ako. 500,000 para sa aking katahimikan. Tiningnan ko ang walang laman na sala. Ang katahimikan. Ang kapayapaan. 3 linggo na ang nakalipas mula nang sila ay paalisin. Huli na ng Agosto. Noong umagang iyon, umiinom ako ng kape sa terasa, pinapanood ang araw na umaakyat sa syudad. Katahimikan. Tunay na katahimikan. Ang bagong coffee maker ay gumagana ng maayos. Ang kontrol ng AC ay kung saan ko ito iniwan. Ang aking upuan ay para lamang sa akin. Sa ref, may pagkain na binili ko para sa akin. Mga simpleng bagay, ngunit revolusyonaryo. Tumawag si Lani ng 2 beses sa linggong iyon. Hinayaan kong mapunta sa voicemail at binura ang mga mensahe nang hindi pinapakinggan. Nalaman ko mula sa isang manager sa hardware na sila ni Benjo ay nakahanap ng murang apartment sa labas ng Metro Manila. Si Benjo ay may normal na trabaho na ngayon. Natututo silang magbayad ng upa. Mabuti. Tumawag si Andrea minsan, 2 linggo na ang nakakaraan. Ampersand quote, kailangan ko ng tulong sa down payment pagkatapos ng diborsyo. 1 milyon lang. Papa kita, ampersand quote, isang salita ang sinabi ko. Ampersand quote, hindi, ampersand quote, at binabaan ang telepono. Walang paliwanag, walang pagsisisi.
Sila ni Paolo ay nagdiborsyo na tulad ng kanilang plano. Dahil sa kanilang legal na labanan at mga abogado, pareho silang nawalan ng pera mula sa mga regalo sa kasal. Isang nakakatawang hustisya. Dumating ang sulat mula sa opisina ni Atty. Santos. Kinukumpirma na, #quote, nagulat ako sa sarili ko nang magtanong, #quote, gusto mo bang magkape minsan? Gusto kong magpasalamat ng lubusan sa iyo, at sa totoo lang, masarap makipag-usap, #quote, isang maikling paghinto, pagkatapos ay isang mahinang tawa. #quote, gustong gusto ko po, #quote, sagot niya. Sa susunod na linggo. Pagkatapos ng tawag, nanatili akong nakaupo sa terasa. Kape kasama si Ms. Carla sa susunod na linggo. Klase ng gitara sa Miyerkules. Voluntaryong trabaho sa Biyernes. Isang buhay na binuo sa paligid ng aking mga pinili, hindi sa kung ano ang hinihingi ng iba. Iniisip ng aking mga anak na sinira ko ang pamilya. Nagkakamali sila. Pinili kong itigil ang pagkalito sa pag-ibig at pang-aabuso. Pinili kong protektahan ang aking sarili. Pinili ko ang katotohanan, gaano man ito kahirap, kaysa patuloy na suportahan ang isang kasinungalingan na kumikita para sa lahat, maliban sa akin. Ang susunod na kabanata ay ako ang susulat. Isang kape kasama ang isang taong walang hinahanap kundi isang pag-uusap. Musika na hindi pa perpekto, ngunit tapat na nagmumula sa isang gitara. Mga tulong na ginawa dahil gusto kong tumulong, hindi dahil may nagdedemanda. Isang buhay na nabuhay ayon sa aking mga kagustuhan. Ang hustisya ay hindi paghihiganti, ito ay proteksyon, ito ay mga limitasyon, ito ay pag-aaral na magsabi ng #apos, hindi #apos, kapag ang #apos, hindi #apos, lamang ang malusob na sagot. Nailigtas ko ang aking sarili at sulit iyon sa lahat. Dito nagtatapos ang kwento ni Mang Arthur. Ano sa tingin niyo ang naging desisyon niya? Mayroon ba kayong gagawing naiiba kung kayo ang nasa kanyang kalagayan? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section, binabasa ko po ang bawat isa. Kung ang kwentong ito ay nagbigay sa inyo ng aral o anumang damdamin, huwag kalimutang mag-iwan ng like, ibahagi sa taong sa tingin nyo ay makaka-relate din, at mag-subscribe sa channel na Tahimik na Ama upang hindi mapalampas ang mga susunod pang misteryo. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento, at sino ang nakakaalam, baka sa susunod ikaw na mismo ang maging bida.